Panginoon. Amen? Isa na lang yung hinihintay natin, mga kapatid. Ano yan, Pastor? Ang rapture. Bang. Are you excited? Lord, ang hina. Amen ng mga anak mo. Are you excited with the rapture? No, not the angels of heaven, but my Father only. Jesus Christ is coming back. If you are going to study more about the prophecy concerning about eschatology, if you are going to learn more about the future things and the better things that Christ has prepared for us, you see the prophecy in Matthew 24, that even the time is shortened. But it's not yet. It is a reflection. Makikita natin na paikli ng paikli ang mga araw. Have you ever observed that? And someday we're gonna say bye-bye to this world. Bye. Because this world is not our home. And we are just passing through. Amen po ba mga kapatid? There is no such thing as permanent things in this world. Walang permanenteng bagay sa lupang ito. I want you to understand that. That's why preparation and eternal investment is very important. Ang pagpapahalaga sa lahat ng bagay. Ang paglilingkod sa ating Panginoon. The treasures, alam mo ba kung anong treasure na meron ka? Hindi kung anong meron ka ngayon. That's not the treasure you have. The real treasure. It is not your car. It is not your Mercedes-Benz. It is not your mansion that costs the millions. It's not. The great wealth and gold you have. The souls that get saved. Amen. Yan ang matinding yaman na meron ka balang araw. Yan ang magwi-welcome sa'yo. That's what the Bible said, that they may welcome you into everlasting habitation. If you are a person that there is a burden in mission, a very supportive in mission, and someday a lot of people is going to shake your hand. Thank you for supporting the mission. Dahil kami ay na-reach out sa gospel. Kami ay naabot ng magandang balita sa pamamagitan ng missionaring inyong pinadala dito sa Vietnam. Missionaring inyong pinadala dito sa Cambodia. Missionaring inyong pinadala at sinusuporta dito sa Thailand. Dito sa Myanmar. Local missions in the Philippines. Remember that, kapatid, that every single centavo, makinig ka mabuti, ay hindi nawawala sa mata ng Diyos. That you support His ministry. Because listen, mission is the heartbeat of God. This is the reason why Jesus Christ came for that mission. To die on the cross. And gave His life for the ransom of many. And now that Christ crucified, He died, buried, and rose on the third day, and ascended up into heaven, and the Great Commission was given to the church. And now what the church are doing, you see, on how God deals something in a church, lalo na sa ministry ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga ng ating paglilingkod. Our text today is in Colossians chapter 3. And in verse number 23 and 24. I know that this passage is, very familiar to every one of us. And I know that you're going to learn many things from what God is going to deal in our hearts today. Colossians chapter number 3 and in verse number 24. 23, Colossians chapter 3, verse number 23 and 24. I would like to ask everyone to please stand as of the Lord. Giving God your best. Can I ask you a question today? Can I ask you a question? Who among you want the best? Kung sabi nila all.
Mayroon nagsabing sana all. Okay. Let me see you. Alright. Who among you want the best? Ayaw nila ng the best. Anong gusto mo eh? Listen carefully. We want the best thing in life. Tama ba? It seems that you don't want some ordinary things in life, but you want the best thing in life. Gusto mo lahat the best para sa sarili mo. Tama? Gusto mo yung the best para sa sarili mo. Gusto mo yung the best para sa pamilya mo. Gusto mo yung the best sa lahat ng bagay sa buhay mo. Tama ba? You want the best. If you want the best thing in life, makinig mo buti, do your best for the Lord. Yes. Do your best to the Lord. An excellent thing for the Lord. Gawin mo yan. Because when you do what is the best for the Lord, an excellent thing for the Lord, listen, you will receive those things kung ano yung pinaka-the best. Ang Panginoon nang siyang nagbigay ng mga bagay sa buhay natin, hindi siya nagbigay ng karampot. He did not give an ordinary thing in this life. He gave the best. That even your salvation, going back to soteriology, to understand that even your salvation, He gave was the best for you. What is that, Pastor? His only begotten Son. The only begotten Son in the bosom of the Father, that given to us that we might have eternal life. That's the best thing that God, everything that God has given to every one of us. Ang Panginoong Jesucristo. Going back this Colossians chapter 3, if we're going to study the entire chapter of Colossians, this verse is a part of Paul's instructions, that even also this chapter. Instructions for what, Pastor? For holy living. Mamuhay sa kabanalan. Why? Sapagkat ang lahat ng mananampalataya ay banal sa harap ng Diyos. Amen po ba? Amen. That even every Sunday is a holy convocation. When you say a holy convocation, ito ay banal na pagtitipon ng mga mananampalataya. Kaya kung pwede, huwag kang mag-absent. Dahil yan ay banal na pagtitipon ng mga mananampalataya sa harap ng ating Panginoon. We are all sanctified to serve the Lord. We're all sanctified to worship Him and glorify Him. This is Paul's instruction in chapter 3. An instruction for holy living. Following teachings. On what, Pastor? Putting off the old self and putting on the new. Why, Pastor? Because we are new in Christ. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. And all things are passed away, and now behold, all things are become new. Bago ka sa Panginoon. You are new in Christ. You have your new nature in Christ. Not only that, but also this verse tells us also, and extending to relationships. What does it mean, Pastor? If in consonance with the text, chapter 3 of the book of Colossians, sa ating pinasa, it is also an extending message concerning about relationships. Like what, Pastor? Husbands and wives. The parents and children. And also the servants and masters. Dito pinag-usapan sa chapter 3 ang patungkol sa relationship ng mag-asawa, parents and children, and servants and masters. Tumpak ito when we talk about our life as a parent. Kaya kung ikaw ay nanay, ikaw ay tatay, always connect with your children. That even you are far from your children, kahit malayo sila, i-oversee mo sila.
Number 1, in your prayer. Number 2, in your guidance. Pastor, malayo ako. Salamat sa Diyos sa social media. Amen. Dahil noon, nagbabayad pa tayo, Brother Marlo, Brother Michael, nagbabayad tayo ng PLDT. Tama po ba? Ano yun? IDD? Oh, napakamahal pa ng bayad natin. Nung wala pa yung mga IDD na yan, telegrama pa noon. Bawat letra may bayad. Tatay, patay. Yun lang, di ba? So alam na, umuwi ka na kasi tatay, patay. Yun lang yun noon sa unang panahon. Tapos meron pa tayong sulat, via airmail. Wala pang mga communication noon. Wala pa yung mga beeper noon. Yung unang labas ng 3210 way back 1999. O, di ba yung pinakamahal? Feeling mo noon, ikaw na yung mayaman pag may 3210 ka na cellphone. Hindi ba? Lalo na pinapatunog mo pa, lagay mo sa bulsa mo. Pag narinig ng ibang, aba, mayaman to. May pera ito. Meron ito, may pera to. O, di ba? Kasi may cellphone ka 3210, 3310, hanggang lahat ng mga 10. Until such time, it already done. Wala na. Di ba? Face out na lahat. Dumating naman yung mga bago. Aba, nagkaroon na kayo ng mga iPhone na. Ba't hindi? Parang ordinary na lang. Pag pumunta ka ng Samsung po, buy one take one na lang yung doon, iPhone. Ewan ko, original yan. Yung cellphone ngayon, mura na lang. Pag bumili ka, tama ba? We have our communication. We thank God for that communication. Alam mo ba nung purpose ng communication ngayon? Why God allowed those things to have that communication? In order that through that communication, the gospel might proclaim to everyone. Because we have that communication. Nung unang panahon, sasakay ka pa ng barko to have an evangelistic meeting, to have that crusade in some other places. But now that even on social media, you have your Facebook Live, you can proclaim the gospel. You have your cell phone, you can communicate with other people to share the gospel of the Lord Jesus Christ. That even your family, you can communicate now with your family. Noon, sa 3210, napakahirap mag-video call. Dahil wala namang video yun. At tama po ba? And then pagkatapos, baliktarin mo pa. Meron pang isa yata yung may picture ba? Baliktarin mo pa, di ba? Ngayon, face to face kayo ng screen. Noon, baliktarin mo pa yan. O, di ba? The modernism right now. I'm not questioning about modernism as long that it is used for the glory of God. Used to proclaim the gospel, that even you as parent, to guide your children, you have your communication. Meron akong parent na nakilala, mga kapatid, dito member natin sa Sunday congregation. Meron silang chat group ng mga anak niya. 4 anak niya. Meron silang chat group. Saan ang kuya mo? Narinig ko sa labas. Ba't wala yung kuya mo? Magpipray na tayo. Saan ang kuya mo? Saan ang ate mo? Hinahanap. Oo. Hindi natin pwedeng sabihin na malayo ako sa mga anak ko. Sorry, hindi ko sila ma-communicate. Hindi ko sila mabantayan. Tapos tatanungin, anong oras kang umuwi? Alas City po, anong oras ang sabi ko na uwi ka? Diyan nag-iiko. Wow! Sabi hanggang dito, nag-iiko. Inayaan ko na lang kasi parent Tapos pag dumadaan yung mga nagkikickboxing dyan, tinitingnan siya. Saan ka galing? Ba't ganyan? Anong oras kang dumating? Hindi yan pwede. Grabe, authoritative na nanay. Amen po. Amen. Amen. Kamusta ang Bible reading mo? Una ka pa sa cellphone mo kaysa Bible mo. Nay, ang Bible ko nasa cellphone. Lusot pa rin. Bantay sarado. Ngayon, gagraduate na yung anak. The relationship between parents and children, don't ever dare you as parent
Huwag mo hayaan. Don't provoke your children to anger. But rather admonish your children to the Word of God and to the will of the Lord. Meron namang isang tatay na talagang kahit yung mga anak niya ay walang chat sa kanya. Nagchat-chat lang. Bakit hindi talaga ako naalala ng mga anak ko? Sa Pasko, wala man lang Merry Christmas. Nung New Year, nag-iisa ako, wala man lang Christmas. Ang sabi ko sa kanya, now ma-realize mo kung ano kahalaga ang mga anak mo, that you provoke them to anger. Nagalitan ko Bakit, Pastor? Pastor tawag niya sa akin Tinawag mo akong pastor, sabihin ko siyang totoo, you provoke your children to anger. You don't admonish your children. Ang itinanim mo sa puso ng mga anak mo ay galit. Hindi mo itinanim sa puso ng mga anak mo ang salita ng Diyos. Hindi mo itinanim ang pag-ibig. Hindi mo itinanim ang pag-alala. Hindi mo itinanim sa kanila that you really care for them. You are only looking for yourself. Sarili mo lang yung tinitingnan mo. Now, wala ka nang maririnig sa mga anak mo. You're looking for them. Kung nakita ko yung mga anak niya, nag-i-enjoy. Nagkaroon ng, akalain mo, yung mga anak niya nag-Christmas party, siya wala. I know the story of the family because he provoked his children, yung kanyang mga anak, to anger. Hindi itinanim ang pag-ibig. Kaya tayo mga parents, listen, itanim natin sa mga anak natin ang pag-ibig. Amen? Ang pag-alala, our concern, and our love to our children, and our prayer. If you really love your children, be faithful to the Lord. Amen? Maging tapat ka sa Panginoon. Gusto mo yung mga anak mo maging tapat, pero ikaw hindi ka tapat. Alam mo noon, anak, nung ako sa choir, sabihin ko sa iyo, tenor pa ako, tenor. Talaga, Nay? Oo, tenor ako. Nung sa choir ako. Tenor pa daw siya, sabi niya. Nay, mali. Tenor. Tenor. Talaga na, magsimba na tayo. Hindi, kayo na lang doon. Tapos na ako. Are you sure? Pag tapos ka na, umuwi ka na sa langit. Do you understand what I'm saying? Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin, kaya patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Amen? As long that you have breath in your nostril, continue to serve God in this world. Amen. Patuloy tayong maglingkod sa ating Panginoon. Hindi mo pwedeng tapos na, kayo na, sila naman dyan. Kasi matanda na ako. Huwag kang magparinig sa Panginoon na sabihin mong tapos ka na. Kasi pag sinabi mong tapos ka na, wala ka nang gagawin. Ano bang gagawin mo sa lupang ito? Do you understand what I'm saying? Ano bang gagawin mo sa lupang ito? Kasi tapos ka naman eh. Hindi pa. Sabi nga ng isang matandang pastor, kapag ang imo galing nga buol, duha ka buol, kang nagatabo na, kapag katapos, nag-aamon na ako, na tapos ka na. Diyan ka na magre-rest. Be faithful to the Lord. It is also about the parents and children. It also about the servants and masters. Servants and masters. You have also your master, right? Meron kayong amo. Tama ba? Minsan, sumasagot ka sa amo. Sabi ko, ate, please. Please lang. Ipakita mo na may Panginoon ka. Show your humility. Show your submission. Na makikita si pastor. Wala na sila yung right. Makinig kang mabuti.
Ang problema kasi sa Pilipinas, right. Kaya hindi nagpro-progreso kahit sa live dyan. Kahit sinong pwedeng mag-react, makinig kang mabuti. Ang problema sa Pilipinas ay ang right. Wala kang karapatan. Tingnan mo yung problema sa ating educational system. O tingnan yung mga teacher ngayon. Instead na yung teacher, Mother Marlo, ay maging second parent, ano nangyari? Natatakot ang mga teacher. Kasuhan ka kaagad. Gumawa ng mali ang bata. Pagalitan mo, kakasuhan ka. Hindi mo pwedeng sigawan ng bata, hindi mo pwedeng itouch yung bata. Ano na lang gagawin mo sa bata? Tingnan mo yung batas ng Kongreso at saka ng Senado. Tingnan nyo. Parang ikaw na parent, wala kang karapatan na paluin ang bata mo kasi yung anak mo, kasi pag pinalo mo yung anak mo, kakasuhan ka ng DSWD. You see? Ganyan ang batas sa Pilipinas. Right! Wala kang karapatan. Pero dito, pag sinabihan mo yung amo mo, wala kang karapatan, pagalitan ako. Dahil hindi ako ginaganyan ng nanay ko. Pagka umaga, umuwi ka na. You will be terminated. Listen, if you are an OFW, listen carefully. Ewan ko kung tinuro sila ng OWA yan. Because one time I was invited in Manila to speak with some other OFW going to Saudi. I want you to understand that package deal na yun eh. Nung pumasok ka sa OFW, package deal na yun. Pagagalitan ka, pagsabihan ka, pag may nasira ka, babayaran mo. You will be pressured in many things. Tama po ba? Hindi mo pwedeng sabihin, wala kang karapatan, wala kang ganito, wala kang ganyan, wala. Listen to me, wala kang karapatan. Dahil karapatan nila, i-terminate ka. But how can you establish your relationship if you don't have Christ in your heart? Dapat makita nilang Kristo sa buhay mo. Meron tayong member dito, mga kapatid. Halos na lang araw-araw na stress na siya sa amo niya. Pastor, pwede po ba akong bimili para yung malaman ko yung blood pressure ko? Bakit? Kasi araw-araw akong na-stress sa amo ko. Pagbukas ko pala ng pinto, yung mata niya lumalaki na. Lalo na yung anak niya po, Pastor, parang hindi ko alam gagawin. Gusto ko na mag-terminate. Kaya lang yung problema ko, may utang pa ako sa Pilipinas. Pag-alis ko. Tapos dito sa Hong Kong, may utang din ako. Ang utang-utang na yun, makinig kayo mabuti. Lagi kang na-stress sa utang. Dahil, listen, kung malaman lang, huwag ka na magpagarbo. Amen po ba? Live by means. Kung anong provision ng Panginoon, mag-stick ka lang doon. Huwag pa over. Because the Lord will provide for you. Amen? Kung niyayaya kang mangutang, huwag kang sumama! Dahil imo anay ngalan, huwag kang maniwala! Makinig kang mabuti. I will speak to you as your pastor. Huwag kang magboto! Dahil mamumroblema kang malaki. Not only you, but also your employer and you. You will be more pressured. And sometimes many members out of the church dahil sa ganyang bagay. Umaalis sila sa simbahan. Bakit? Because of that conflict. Do you understand what I'm saying? Amen. Magpakabait kayo, 2026 na. Amen po ba mga kapatid? Huwag kang hati tayo. Ay, sabihin ko sa inyo. Huwag kang magpaloko dyan! Kinig kang mabuti. Don't stress yourself in many things. Why, Pastor? Because a lot of people that I counsel and frequent counseling, marami! Anong problema, Pastor? Pag di nyo ko nakita, punta nyo ko sa consulate. At nagkakape ako doon, libre. Anong problema mo? Pastor, kasi, ano yan?
Nakasanla. Sabi ko na sa'yo. Marami kong hawak na cases niyan. Kasi member tayo ng association natin. Sa konsulado ng Pilipinas. Yung church natin is a member of the Association of the Baptist Churches, and we have also our connection with the Philippine Consulate. Kaya pag nagkaroon tayo ng problema, ang bilis natin pumasok sa konsulada. Pag may problema. Because we have our lawyer. We have our leaders. We have our chairmanship. And I thank God also for the life of Brother Demi. Because I was also nominated as a associate chairman ng Association of Baptist Churches in Hong Kong in connection with the Philippine Consulate. Pero mga kapatid, I turned it down. Andun yata si Ate Levy nung election kami. Sabi ko, wag na ako mag-chairman. Dahil alam ko ang matinding bigat ng problemang kaharapin niya. Sabi ko, mag-support na lang ako. Can I support? And then they really amazed and they said, oh my pastor, sige na, hindi ko no. Ilang churches tayo? Mahigit 10 churches tayo ngayon. Tingnan mo yung karapin mong problema. Dito pa lang Dito pa lang, Brother Marlo. Saturday and Sunday and yun nung congregation. Tapos, Pastor, my goodness, kapatid. Sa mga amo natin, mag-submit tayo. Pag matigas talaga yung amo mo, ipag-pray mo naman. Did you pray for your employer? Yes. Pray mo. Pag malaki yung mata niya, liitin mo yung sa'yo. Pastor, wala ka kasi sa ganito Andyan ako. Listen, 7 taon na ako nagpapastor sa inyo. Marami na akong natutunan at nakikita. Ayaw ko lang aminin. Parang maging katulad ko na rin kayo. Puro na lang girls talk. Kaya gusto ko talaga magkaroon ng fellowship si Arnel, ako, si Marlo, at si Michael. Lalaki sa lalaki. Bakit, Pastor? Kasi napakahirap kayong i-fellowship. Mahirap kayong i-fellowship. Ikaw magbigay ng statement, ikaw magbigay ng problema, at pagkatapos nag-a-ask ka ng solusyon, ikaw din pala yung gagawa ng solusyon. O di ikaw na. Learn to submit. Huwag palaging, amen po ba? Ipag-pray mo employer mo na magkaroon ng good relationship. Katulad sa member natin, palagi siyang ginagano ng employer niya. Ngayon, nako, daw siya pang reyna sa employer niya. Ikaw naglagay dyan. At pagkatapos, ako sisihin mo. Ang sabi ng employer, ay, sorry. My goodness. Diba? Sabi sa employer niya, alis ako, punta ako ng palengke. Okay. Pagkatapos, 3 oras na sa palengke. Ay mo na palengke, 3 oras na. Pagpalit niya, I'm here now, madam. What soup do you like? You're here now, ha? Okay. Sabi ng ama, I will go to China, take care of the children. Na, okay, madam. Take care of the house. Okay, madam. Kahit saan sa pumunta. Kasi siya na yung reyna sa bahay. Pero noon, lagi siyang stress. Listen, you must pass the test. Amen. Amen. Kung anong pressure na pinagdadaanan mo ngayon sa trabaho mo, be faithful to the Lord. Amen. Because if you finish it by God's grace, walang pag-alinlangan, may pagpakumbaba sa puso, may panalangin sa Panginoon on your earthly master, listen, our master will bless you. Amen. Do you understand what I'm saying? Amen. Hayaan mo lang, pag nagalit siya, siya lang pagalitin mo. Sa shooting, siya ang artista, ikaw ang traidor. Do you understand what I'm saying? Tama ba?
Like, pagbukas mo ng pinto, kasi maglilinis ka na. Pagbukas mo ng Lord, bless me indeed. Thank you, Lord, for today. Kung may trauma ka sa amo mo, pagbukas mo ng pinto, pagbukas mo pa ng light camera, action. Hi, madam. Good morning. Let's go there. Okay, madam. Lahat ng gagawin mo, okay, madam. Don't do that. Okay, madam. Do that. Okay, madam. Go to hell, you, madam. Oh, goodness. Ay, naku kayo. Learn to have a good relationship. Establish your good relationship. Amen po, kapatid? Huwag ka palaging murmur. Kasi pag murmurer ka, di ka tatagal. Wala kang patience sa puso. Learn to have patience. And pray to the Lord, Lord, na hindi ako ma-terminate. Amen po ba, mga kapatid? In the grand theater of life, halimbawa, no, sa gawain ng ating Panginoon, it is easy to cast, halimbawa, a certain rules as more spiritually prestigious than others. Ngayon, address it also to our leaders. Minsan, yung makikita mo sa gitna, yung deacon, tama? Yung mga leaders, tama? Yung praise team, ano pa? Pero minsan, pag sinabi mong ikaw ay usher lamang, andun ka lang sa isang gilid, di ba? Walang nagre-recognize sa'yo. Ang palaging nare-recognize yung mga nasa gitna. It seems that it is in the grand theater of life. We often applaud. Sino yon sila? Sometimes, mga missionaries, pastors, worship leaders, ministers, leaders, yung nasa gitna. While the staff, yung mga manggagawang iba, nasa gilid lamang. And other members sometimes receive a courteous. But subdued, what, Pastor? Claps. Yung palaging pinapalakpakan. Yung mga nasa sentro palagi. However, sa binasa natin, in Colossians chapter 3 verse 23, doesn't play favorites. And whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Listen carefully. Doesn't play favorites. But what does it mean, Pastor? It democratizes dignity and purpose in work. Purpose in work. Declaring that every task, now, ito na, not just for our leaders, but as a whole church, when performed with heartfelt dedication to the Lord, is a starring role in the grand narrative of God's kingdom. Amen? Ni walang leader, ni walang minister, ni walang missionary to be applauded. But listen, in the inter-church, if you are doing things for God heartily, starring ka sa Diyos. Hinin mo naman yung palagi ka namang sa una, hindi naman sa puso mo. Wala naman sa puso niyan. Anong ginagawa? Performance. Magpe-perform. Do you understand what I'm saying? When we do something for God here, all those things that we are doing is for the glory of God. Not to perform for people. Kaya sinabi ko na sa inyo before, kung kayo ay nagtumatayo rito, lalo na kung ikaw ay nasa praise team, hindi ka nag-i-entertain dito. You are not entertaining members. Why, Pastor? Because in the church, listen carefully, you have the audience.
Not just the audience is the heavenly host when we start our service and worship, but we have the audience, and the audience is God. Amen. Kaya pag meron tayong ginagawa sa gawain ng ating Panginoon, listen carefully, kaya walang boring eh. Kapag ikaw ay member, nakaupo dyan, halimbawa, nag-worship service tayo, di ba, kumakanta yung ating praise team, at habang kumakanta yung ating praise team, tapos ikaw naman, gumaganon ka, kaboring. Iba talaga yung Hillsong. Kasi naglalampadaan sila, tumutugong sila. Makinig ka mabuti. Paglabas nila yan, ginagawa nilang concert yung worship service nila. Paglabas ng mga yan, walang commitment yan. Balik pa rin yan sa mga dating buhay. Why, Pastor? Because I came there. I went there. I attended one of the service they had. Ginagawa nilang concert, konsyerto, ang kanilang worship service o kaya paglilingkod sa Panginoon. Walang boring. Bakit? Kasi kapag ang praise team ay umaawit dito, walang boring. Bakit, Pastor? Kasi ang awit ay hindi naman para sa'yo. Amen. Do you understand? Amen. The song is not for you. The song is for God. May boring ba sa mga bagay na para sa Diyos? Kung ito ay para sa Diyos, kahit nakakaantok pa yan, di ka maantok. Nalala ko yung isang matanda, yung salamin niya, yung dito, kabila, guma. Tapos yung isa nakadikit, nalagyan ng guma. Tapos yung ano nila, yung kanilang sulo pa, sulo. Ano yung sulo? Nilalagyan ng gas dyan, tapos lalagyan ng yung tela, tapos yan. Kaya pagtapos niyang magkanta sa Panginoon, nangingitim yung ilong niya. Kasi pati yung biro, so, diba, itim yung ano na. Pero ganda ng ministry nila. Dahil ang lahat ay ginagawa para sa Panginoon. It reminds us also that we are ultimately working for the Lord. And He sees and rewards our efforts. It is the Lord Christ you are serving. To overcome this shift, to overcome this, mga kapatid, shift your focus from seeking human approval to seeking God's approval. Pag leader ka, makinig kang mabuti, i-shift mo ang focus mo not from human approval but seeking the approval of God. We must find satisfaction in the knowledge that God sees your work and His recognition far outweighs human praise. Kaya pag leader ka, hindi ka man pleaser. Dahil magagalit si Lord sa iyo. Alam mong mali, then i-praise mo pa. Ako namang pastor, hindi naman ako konsikidor. Pag meron kang mali, listen, I am praying for you. That God might align your life. That's why kapag ikaw ay isang leader, ikaw ay kaanib ng iglesia, maybe walang nakakita sa iyo, walang nakakita ng iyong katapatan, walang nakakita ng iyong pagbibigay, walang nakikita sa iyo. Nobody recognize you. It doesn't matter. Kung walang nagre-recognize sa iyo, walang nagpi-praise sa iyo, huwag kang mainggit kung sila'y pinupuri. Dahil merong isang bagay kang dapat malaman sa puso mo na ang nakikita, na hindi nila nakikita, that God knows everything, that you do something for God's glory. Amen. Gawin mo ang lahat sa kalooban ng Panginoon at sa Kanyang kaluwalhatian.
Hindi sa kung anong nakikita mo sa mga tao na gusto mo rin i-praise ka. When we do something, we must do a wholehearted effort. Meaning, doing tasks with excellence. Look at the next phrase there. Meaning, doing tasks with excellence. We must have a Christ-like attitude. Why, Pastor? Because if you don't have the Christ attitude, a Christ-like attitude, you cannot do the things or the tasks in an excellent way. Hindi mo magagawa yan. That's why we must have a Christ-like attitude. Recognizing that every action we have is an act of service to God, who sees and rewards our faithfulness. Kaya kay Lord mag-faithful ka. Amen? Hindi tayo nag-faithful ka dahil friend mo siya. Hindi. Mag-faithful ka sa Panginoon. Servants, be obedient. In Ephesians chapter 6, verse 5 to 8. Servants, be obedient to them that are your masters, according to the flesh, and fear and trembling in singleness of your heart, as unto Christ. Not with eye service as men pleasers, but as the servant of Christ, doing the will of God from what? From the heart. With good will, doing service as to the Lord and not to men. Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive the Lord, whether he be bond or free. Not only that we're going to do a wholehearted effort sa Panginoon, it must be a God-centered service. Number 2, a God-centered service. If you're a member of a church, if you're a leader of a church, listen, it must be a God-centered service. And whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Our motive, anong motive natin? Is to honor God. We must know that He sees and rewards your service. Be mindful that God is our audience. Alam ng Panginoon, hindi mo pwedeng i-fake ang gawain. Amen. Hindi ka pwedeng magpa-as if sa gawain. Amen? Because it turned out that we are hypocrisy, that we are hypocrite and practicing hypocrisy in the sight of God. Our motive is to honor God. We are here every Sunday. Our motive is to honor God. Amen? Amen. Our motive is to honor God. When you give your tithes and offerings, our motive is to honor God. When you have your soul winning, our motive is to honor God. Everything we do is for the honor of the Lord. And the last here is our eternal reward. In Colossians chapter 3, verse number 24, knowing that the Lord ye shall receive for the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Listen carefully, kapatid. Our true service is to the Lord Christ, our Lord Jesus Christ, promising eternal reward rather than temporary and earthly recognition. Maganda naman na-recognize tayo dito, pero ang matinding recognition ay yung sa araw ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Therefore, we must perform our task with what? With integrity and dedication. For what? For who? For God. And anticipating His eternal blessing rather than just human praise or pay. Therefore, when we do something for the ministry, do all for the glory of God. Amen. Gawin natin lahat yan sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pagising mo sa umaga para sa Panginoon. Amen? Amen.
Pag-support mo sa misyon para sa Panginoon. Ang katapatan para sa Panginoon. When you give your offering para sa Panginoon. When you return the portion of the Lord para sa Panginoon. Gawin mo ang lahat ng bagay para sa Panginoon. Hindi na kung anong makikita ng tao para i-praise ka. No, don't ever dare that, kapatid. Kasi ang audience mo ay ang Panginoon. Pinagmamasdan ka niya sa bawat hakbang na iyong ginagawa. The Lord overseeing us and watching every one of us. And all God's people say, Amen. We thank you, Heavenly Father, for your great grace and mercy toward all your people. We thank you for your love toward us, Lord. We thank you for the message today that merged the message, Lord, for our installation. And also all your people, Lord God, that given us this great thing for us. Giving you what's our best. Ang pinaka-the best ay para sa iyo, Panginoon. The finest thing for your glory and honor. And even our visitors today, who don't yet receive Christ as the Lord and Savior, the greatest gift, enable them to believe the Lord God. And bless also the commitment of your people. Well, bow said and eyes closed. If you are the member of the church, can you say to the Lord this morning, Pastor, please pray for me. I will give my best to the Lord. Doing my best to God. Not just to receive what is the best, what are the best things from the Lord. What I need to do what's the best for the Lord. Because He is my God. He is my Lord. He is my Master. Pastor, please pray for me. I will give this commitment to the Lord that I will do my best to the Lord and be faithful to Him. Is that the desire of your heart, kapatid? Yes, Pastor. Can you give your right hand to God? God bless you. 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 Nakita ng Panginoon ang kamay mo. God bless you. It means that the desire of your heart. God bless you. God bless you. God bless you. Sa umagang ito, I will address this to our visitors. Hindi ito aksidente na nandito ka. God has a purpose why you are here. That you might receive the great things from God. What is that, Pastor? Your eternal life that only found in the person of Christ. If you reject Jesus, there is no way to heaven. Because the only way to heaven is Jesus. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. In John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And no man cometh unto the Father but by me. Are you willing to repent of your sin and accept Christ as your Lord and Savior? Is that the desire of your heart to receive Jesus? If you are our visitor today, hindi mo ba ikinahiya? Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang ikinikahiya ko sa harap ng mga tao, siya rin ay aking ikakahiya. Are you not ashamed to receive Christ? To repent of your sin right now, publicly? Yes, Pastor, handa akong tanggapin ang Panginoong Kristo at pagsisiyan ng aking mga kasalanan na siyang aking Panginoon at tagapagligtas. Kung yan ang nais ng puso mo sa ating mga bisita, can you give your right hand to the Lord sa Panginoon? Ipag-pray kita. God bless you. If we have our visitor, salamat ate. God bless you. Thank you for receiving Christ, the Lord and Savior. God bless you. Salamat ate. We have two. God bless you. Alright. Who else? Sino pa ba? Meron pa po ba? Our counselors also looking at you. We thank you, Heavenly Father, for the commitment, especially the desire of the heart that you enable, Lord God, raising their hands as a symbol of receiving Christ as Lord and Savior, together with our counselor, Mamaya. May your wisdom will be upon them to share the gospel and the enablement through the Lord Jesus Christ. Salamat sa commitment ng bawat isa, Panginoon, at sa umagang ito. Salamat sa iyong pagpapala. Bless all your people in a very mighty way. All these things we ask. In Jesus' name we pray all these things. And all God's people say, Amen. Let's give our big hands to the Lord. God bless you.